Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay July 19, 2023, Miyerkules para sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong unang pagbasa at pagninilay, hatid ko po mula dito sa Bulusan Lake, Sorsogon. Ating unang pagbasa ay hinango sa aklat ng Exodo chapter 3 verses 1 to 6 and verses 9 to 12. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Po, mula dito sa Bulusan Lake, hatid ko po ang unang pagbasa at pagninilay at ngayon po makakapiling natin upang gabayan tayo at ibahagi ang kanyang pagninilay para sa ating unang pagbasa. Isa sa mga pari ng Diocese of Pasig, ang naging kabady ko din sa seminaryo. Walang iba kundi si Reverend Father Julius D. Gracia. Yan. Brad, pakishare naman ang ating reflection. No? Ano bang mensahe ng Panginoon para sa atin po sa araw na ito? Magandang araw po sa ating lahat. Isang magandang balita para sa atin na ang Diyos naririnig ang ating mga hinaing. Sabi nga sa unang pagbasa, nakarating sa akin ang panaghoy o ang mga iyak ng aking bayan. At ito'y tinugunan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Si Moises, nung tawagin siya ng Diyos, sabi nga, narito po ako. Pero noong atasan siya ng Diyos para pumunta sa Faraon, mayroon siyang pagdududa. Pero doon sa pagkakataon na yaon, naging available siya sa Diyos. Talagang hinayaan niya ang Diyos na kumilos sa kanyang buhay at kahit may pagkatakot ay nagkaroon ng tsansa para makapaglingkod siya sa Diyos. Hinayaan niya ang Diyos na makilahok sa kanyang buhay kaya mayroong pagliligtas na naganap. Sa buhay natin maraming mga pagkatakot, pag-alinlangan na nangyayari, pero kapag hinayaan natin ng Diyos na makilahok sa ating buhay, magkakaroon talaga ng biyaya, ng milagro ng pagliligtas. Ang pinakamaganda dito mga kapatid ay alam pala ng Diyos at naririnig pala ng Diyos ang ating mga iyak, ang ating sitwasyon, alam niya. Marahil magandang imahe na tingnan natin, may mga punto at bagay sa ating buhay na kung saan ay marahil sa ating pag-iyak, nakikiiyak din sa atin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos na ito ay mahal na mahal tayo. So siguro yan ang maibabahagi ko sa misyon o sa tawag nito, sa pagninilay na ito para sa araw na ito. Okay, salamat Brad. Salamat din sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong pagninilay sa bawat araw. Kaya mula po dito sa Bulusan Lake, Sorsogon, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat.
Huwag po palang kalimutan mag-subscribe dahil si Father Julius ay naroon din pong reflection sa kanyang mga social media account. Anong pangalan? Sa YouTube po, Reverend Father Julius de Gracia. Sa TikTok, meron din po ako. Discutasyon po sa Facebook. So subscribe natin at i-share nyo rin para mas marami po tayong sources of reflection. Ito po.